So, hello guys, welcome sa ating video tutorial tungkol sa PHP. Ngayon naman, ah, yung gagawin natin ay tuturo ko sa inyo kung paano kunin yung mga data galing sa ating web server o yung localhost natin. Then, ipapasa natin siya pabalik dun sa ating web page or PHP web page. So, ngayon, meron akong folder na ginawa. Then, gagawa ko ng file dito. So, ipapangalanan ko siya ng index.php. So ngayon, gagawa lang ako ng uh, so, bago na tayo naglagyan ng functions, punta muna tayo sa ating localhost. So, pag ayan, full screen natin yan, punta tayo sa ating SQL. Ayan. Pwede rin kayong gumawa dito. Ayan, create kayo ng database name. Kung hindi kayo marunong mag-SQL, pwede kayong gumawa ng direkta dito. So dito, mag-SQL ako. So create database name. Create database if not exists. So PHP ganyan lang. Toots. Then use. So gagamitin natin yung PHP toots. Yan. Then go. So yan, na-create na tayo. Nakikita nyo dito. Ayan. So nandito naman sa ating sa loob ng ating PHP tools na database. So gagawa tayo ng table. So pindutin lang natin yung SQL. So create table if not exists. Yan. Then lagyan natin dito user. Yan. Then lagyan natin dito ID int. So ito yung ating data type. So auto increment natin, then primary key. Okay. Then yung full name, lagyan natin dito varchar, then 255 not null. So ng varchar data type, ito yung length, kung gaano karami yung pwedeng i-input natin. I-input na yan, users s na lang, double s. Gaano karami pwedeng i-input na letter or symbol or number. So yan, go. So nakapag-create na tayo ng table. So yan, nakikita nyo dito, meron tayong users. And then dito sa ating SQL, pindutin natin ulit yung SQL. So pindutin natin yung insert. Ayan. So mag-insert lang tayo dito ng value sa loob ng ating sa ating table. So example, yung ID natin ay 1, yung value natin ay Windel Navales. Then pag i-click natin yung go, ayan, magkakaroon na tayo ng data sa ating database table na users. Ayan. Ngayon, gagawa na tayo ng functions. So as you can see, pag na-refresh natin yan, so meron na tayo index.php. So blanco pa lang yung nakikita or white pa lang. So gagawa tayo ng function. So php, yan, define. So constant yung gagamitin natin. Server name. So yung server name natin, which is si localhost. Ito yung localhost, yung server name natin. So i-define natin ulit yung user or yung username ni localhost. So yung default username niya ay root. Yan. So define ulit pass or password. So yung localhost ko walang password, so hindi natin lalagyan ng value dito sa loob. So define, so dv name or database name. So ano ba yung database name natin? So yung database name natin ay yung php toots. So as you can see dito, ayan, php toots. So yun yung database name natin. So dito lang natin yan, ayan.
So dito, gamit tayo ng con is equals to new MySQLi server name. Tawagin na natin yung mga nasa constant natin na define. Then pass and db name. Then condition tayo if and con and connect. Kapag yung connection natin ay connection error, so ilalabas niya yung error. And dot con connect error. So yan, try natin i-debug echo success. So try natin i-debug. So line 11, wait lang, mali. So dapat ito, and ano lang yan, semicolon, and yan, wala tayong problema. Then ayan, try natin. Ayan, success. So walang problema yung pag-connect natin. So ayan, dito naman tayo sa baba. So kukunin na natin yung mga data natin dun sa ating users na table. So wait lang. Ayan. So ayan, con is equals to, ayan, select all from users. So ayan yung users, yan yung table name natin. So makikita nyo dito, ayan, yan yung table name natin. So select all from, yan from, hindi form. So from, select all from users, yan. Then variable na result is equals to con query. So i-query natin yung SQL. Yan. So ito, hindi pala to con, so ito ay SQL. So i-query natin yung mga value ni users. Ayan. So condition naman ulit. So if result and num rows is greater than 0, then while and while let. So gagamit na tayo ng associative array. Yan. So row while wait lang, mali, while row is equals to result, then fetch a sock. Yan. So associative array yan. And dito na natin tatawagin yung id dot row equals to id, then dot ulit, then full name dot row is equals to full name. So saan nga ba galing to, itong id at full name? So galing yan dito sa ating table. As you can see dito, ayan, meron tayong id tsaka full name. So ayan siya. Then dito gagamit na tayo ng else kapag walang record. So yung output nya no data found. So ganyan lang. So i-close natin yung ating connection or yung con arrow, then close. So pag nira natin yan, meron na tayong data. Ayan, nakuha natin yung data galing dito sa ating database table. Ayan. So for example, naglagay ulit tayo dito ng data. So mag-insert tayo ng new data. So value natin dito 2. Then again, pag
lagyan natin yan, then pag refresh natin, so dalawa na yung ano natin, yung data natin. So lalagyan natin dito ng ah, break row or break line. Yan. Ayan. So yung ID natin number 2. Then meron tayong full name and then so dito maglalagay tayo ng ah ayan. So ganyan lang. Okay na yan. So basic example lang naman. Then for example, naglagay ulit tayo ng another data ah uh, 3 ah yan. So pag na-refresh yan, so meron na tayo ulit na another din data. So yun lang man guys, maraming salamat.